Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Imagine mo, no, yung mga may mga farms na nasa bundok-bundok at may mga halaman sila doon na doon lang din nakikita. Yes po. So pwede nilang paramihin through tissue culture at makakagawa sila ng bagong halaman. Yun yung or conservation. For conservation and for livelihood po. And livelihood kasi as well. Particularly, let's say, for example, dun lang nila nakita yung halaman na yun sa area lang nila. At yun yung totally pinaparami nila. Most likely, yung area na yun, dun sila makikilala dahil sila lang yung nagpo-focus na magparami ng ganung halaman. So, parang pumapasok ulit tayo dun sa vision ni Dr. Joy na lahat ng mga kapitbahay merong tissue culture para at least kahit papano sila may livelihood din. Tapos bibilihin na lang ng tissue culture for landscape. Nako-conserve pa natin at the same time. Shoutout ko lang si Sir Conrad Solanzo at saka si Janro. Napanood din nila yung episode natin. At sila ay naka-attend ng mga tours sa Thailand, sa Vietnam, Taiwan. At doon ay na-discourage silang mag-tissue culture kasi high-tech, parang mahirap gawin. Pero nung napanood nila ang episode natin sa Rizati, ay nagulat sila na pwedeng-pwede. So anytime soon, kukontak din sila para mag-aral sila paano mag-tissue culture. Yes po. Hindi lang po yan, Sir Buddy. Maraming salamat po. Dahil hindi lang po yung technology transfer yung dinidiscuss namin sa training, pati po lahat ng mga formulations, specifically dun sa mga gusto nyong halaman. Kasi iba-iba naman yung mga formulation ng halaman na itatanim mo. Ibig sabihin ng formulation yung mga pagkain mga pagkain sa loob ng bote. So, yun po yung ginagawa natin. So, yun din yung ikakandak natin sa mga trainings natin. At ituturo mo yung mga substitute doon sa mga mamahalin na imported na chemicals. Chemicals, equipments, materials. Kasi, it should be farmer-friendly. That's why dapat even farmer can do their own setup of laboratory. Yun yung pinaka-main purpose natin. Kasi sa gantong technology na iniwan sa atin, tayo rin yung makikinabang neto. Lalong-lalo lang mas kung tayo na-amaze na tayo sa mga ginagawa ng ibang bansa, yung iba naman dun galing tissue culture So, i-amaze na rin natin yung sarili natin na gawang Pinoy, no, na cost-effective, sustainable, and at the same time, kahit na estudyante, elementary, kaya mag-set up ng laboratory or mag-tissue culture. Yun yung pinakamagandang concept of conservation and business. Para sa interested po na mag-training, Sir Dom. Yes po. Sa mga gustong mag-training po, inquire lang po kayo sa Rito Tars Institute of Science, Arts and Trades. Meron din po silang bagong page, yung Rito Tars Tissue Culture Laboratory po. And then, pwede rin kayo mag-contact sa amin. Isasend lang po namin ulit dito po sa aming comment section, no? And at the same time, hintayin nyo rin po kasi may mga laboratories tayo na
nagkakandak na rin ng training, and at the same time, funded din ng either ATI or DA, Agricultural Training Institute, and TESDA, para at least libre, no? Hintayin nyo lang din po kasi lahat yun ipopost namin at isi-share po namin yan. Yun naman din po yung ginagawa ng Risati para din po yung mga hindi kayang abutin yung ganong cost ng training fee, nailalapit na rin natin sa inyo. Contact details ng Risate, basahin lang po yung video description box at andyan po lahat ng contact details. Yes po. Okay? Baba po tayo. Yes, sir. Ito po yung native na tea dito sa Maliko. Dati-dati daw po, ang sabi nila meron daw parang cooperative na gumagawa ng gipas tea noon dito. Kaya lang dahil sa lamig ng klima, hindi sila nakakapagpa-dry. Kaya naitigil nila, pero balak namin na i-revive. So pwede na po siguro yun doon sa mga yung dehydrator, doktora? Yes pwede po, ba yun? Pwede po. Sa dehydrator ito. Sir July yung gipas tree. Pwede rin po sigurong i-boil lang ito. Opo, sir. As is, pwede na i-boil, tapos pwede na inumin. Opo, sir. Pero Pwede, mas maganda kapag medyo dry siya. Kasi pag fresh siya, iba yung lasa, and then pag ma-dry siya, iba yung rin. lasa. Oh. Kaya yung yung gipas noon na ginawa dito sana, dry yan. Tapos parang ilalagay dun sa tea bag. Kaso nga lang yung klima dito, syempre wala silang machine. Yan natuloy, medyo nahinto na. So wild lang din po ito. Opo. Opportunity na naman, oh. Grabe, no? Ang daming mga pwedeng gawin, pwedeng pagkakitaan. Hindi lang siya na-highlight. Isang factor din siguro nun yung daan kasi, yung daanan. Hindi pa bukas itong from Pangasinan. Noon. Oo. Ngayon mukhang marami ng mga opportunities kasi maganda na yung daan. Especially, nandito na at na-recognize na to dahil nandyan si Sir Buddy sa Agribusiness Yes, House. Sir Buddy. Of course, yeah. Baka pwedeng i-farm na kagaya yung tea farm Pwede, sa pwede, sa Yung Taiwan, parang sa Vietnam, ay sa Parang Thailand. Parang ulong. Parang ulong na nakalinyang ganun na pwede, madami, tapos kinakat lang yung taas. na lang. May plantation ba noon dito? Ng ganyan? Bali ko lang, ma'am. Backyard lang. Backyard, oo, sir. Baka pwedeng i-plantation ito. Pwede, basta importante lang naman, sir, may at least Drying. may drying, yung mga processing siya para Dehydrator. isang species na pwedeng matamnan ng shiitake. Alin po? Ito po. Na-discuss na ba natin, doktora, yan sa taas? Hindi pa po. Ito. Parang pahapyaw Ito lang yung po. octree ng ibang klase. Ibang Bali, octree N. 3 klase ang octree na nandito. Ano pong pangalan ng puno na to? Local. Lawaan. Sa amin, Kalanguya, sir, tiklag. Tiklag. Opo, sir. Ayan, tiklag. Yan talaga yung very pinakamagandang sir, pinakamagandang tamnan ng shiitake. Ito talaga. Kaysa sa alnos, pwede rin yung alnos, kaso nga lang yung alnos medyo yung lifespan niya medyo Mas short. shorter. Ito kasi medyo siya Ilang years mong makapag-grow ng shiitake dito? Ito siguro yung ganitong klase, sir, ganitong kalaki. Kaya nito yung 3 years. 3 years? Oo. Pero ito lang mga 1 year ito pwede na. So Pero ikakat mo yan. Ikakat, Kasi sir. kailangan mo patayin, di ba? Kaya nga yung sinasabi ko, sir, na hindi naman siguro harmful na dito mo ikat siya. Para mag-rejuvenate. Oo. Tapos siya, dito sa part na dito, lalabas na naman yung mga ganito na. Basta importante, huwag mo nang doon sa, at least mga 1 meter. Wag na. Para may time siya na magkaroon na naman ng buhay na parang ganito. So, Sir July, kung halimbawang magkakaroon ng shiitake business dito, marami bang mga ganyan na oak tree? Marami.
Yan, yung mga yan. Marami bang oak tree Baka dyan, naman sir? makalbo na ang oak tree dito. Kasi hindi naman dito, for example dito, hindi naman lahat dito more on oak tree. Maraming species yan eh. Kaya kung sakaling yung oak tree lang ang pipiliin, sir, marami pa rin na ibang klase na nandyan. Hindi na makakalbo. Kagaya nun, hindi naman lahat nun, sir, puro oak tree eh. May oak tree, may ibang klase. Kung yung oak tree lang i-harvest mo, marami pa rin yung kahoy na nandun, sir. Yan ang pinakamaganda. Si Sir July Espera. napakagaling na farmer. Abangan nyo po yung mga episodes natin sa kanya. Kasi ang technique nito, for example, preparing na magkaroon ka ng shiitake. Ikat mo ito ng mga 7 days. Din nakalapag muna dito sa forest. And then after that, ikat mo siya, di putulin mo ng mga 1 point something meters, idadala mo na doon sa sa room sa building na pwede nang tamnan. Kasi hindi pwedeng cut mo tapos i-carry kasi ang importante dito yung bark niya. Pag natanggal yung bark, talagang maano siya ng virus. Kaya ang importante dapat yung bark talaga naka-intact. Kaya dapat muna pakapitin muna, kaya ikat muna ng mga 7 days para kumapit siya ng maigi doon sa para hindi siya madaling matanggal. Tapos, pag dinala mo na doon sa mushroom house, Pwede mo nang tamnan. inoculate ka. Tutusukan mo na siya. Tapos, gaano katagal bago may tutubong mushroom? Depende sa size ng ito pwede sigurong mga after 3 months may na dito. Meron na. Pero pag dito sa malaki, at least mga 5 to 6 months. Habang ma-spread yung yung shiitake, yung spawn Habang dito. mas malaki, mas madami kang pwedeng tusok. Opo, sir. Kaya ito, kung sakaling baka, for example, ito, tapos ikat mo ng 1 meter, baka ang itanim mo lang dito mga ilang linya, baka alternate yan eh. Baka 3 lang. Samantalang ito, pag alternate, marami talaga. Mas madami. Tapos pag pag 'di ba 3 months, sabi mo meron ng lalabas. Opo, sir. Gaano katagal naman 'yon na tuloy-tuloy na may mushroom? Ito na, kung sakaling ito na pinutol mo na, natamnan na, tapos tumubo siya. Kailangan na pag nag-harvest ka, mag-rest muna siya ng 1 month. And then tusok na naman. Wala na, minsanan lang. Mo na naman, for example, nag-harvest ka, ilalabas mo na kasi tapos nang nag-harvest ka, ilagay mo muna diyan pag mag-rest siya ng 1 month. After, then balik ulit. Mo sa tubig, ibabad. Yan lang ang cycle. Pag tinamnan mo na ng minsan, hindi ka na magtatanim. Minsanan lang yung tanim. Tapos ganyan lang. Nag-harvest ka, ilalabas mo. Pag after mag-rest siya, mo naman, isosok mo na naman. Tutubo na naman siya. Ganon yan. Kaya itong mas maganda kasi siya. Talagang long siya. Kung makukuha niyan ng 3 years, 4 years na magha-harvest ka, sulit na yung nagasto mo. Kaso itong tree na to, ano pong pangalan ng tree ulit? Sa amin, sir. Oo. Yung common. Oo. Tiklag. Itong tiklag, bago lumaki ng ganito kalaki, ilang taon yan? Yan lang ang Ito siguro mga mga may more than 10 years. Tagal pala. Pero pag na siya, pag hindi papayag si doktora na putulin mo yan. pero pag shoot na talaga, madali. Pag yan na. Kaya ang for example ganito, kung talagang yung branches, ayaw mo nang ikat dito na diretso yan, ito lang branches. Tanggalin mo, at least buhay pa rin 'yon. Tapos pag naman yan, may naman diyan, may uusbong na mag-shoot siya, magre-rejuvenate siya. Opo, sir. Kaya hindi mo masabi na makalbo yung isang area. Kasi selected naman ito eh. Yan lang naman, sir. Kaya maganda rin. Tapos pag talaga, kung sakaling gusto mong marami nang pag namumunga na yan, pwede ka nang magseedlings para magtanim ka ng isang area kung gusto mong talagang
yung isang area mo magiging octree na lahat. Kasi pag ito, bunga ba? namumunga sir, oo. Bulaklak mo na to. Isisidling mo. Ipapating mo siya. Kaya actually, nung dito noon, nung wala pa yung Kalahan Educational Foundation namin dito, talagang kalbo yan. Karamihan kalbo. Nung nagkaroon na kami, through yung missionary na si Pastor Rice, through ecological yung values, yan na, tinuro na. Kaya yung mga, pag minsan, yung mga government, for example, sa DNR, sabi nila, yung mga, magaling silang magkaingin. Oo, magaling talaga yung taga-bundok na magkaingin. Pero depende naman. May tinuro naman na strategy para hindi lahat ng makalbo. Kaya kung hindi namin tinamyan yan, ng mga kalbo dapat yan. Kalbo. Itong lush na forest na to, tinanim nyo yan pala. Oo. Kaya nga pag minsan inaano rin namin, kagaya ng sabi namin tingnan nyo naman yung katabi ng sendro ng Aritaw. Walang kahoy, samantalang dito talagang alagang-alaga namin yung Kaya magmula ng Barakbak hanggang dito sa Maliko, makita mo na talagang forested area. Depende talaga sa Kasi sa community. 1,000 ng yan pag may tree planting, 1,000 na tinatanim yan, lalong-lalo na yung kalbo noon. Counterpart, walang sahod ng mga tao dito, sir. Counterpart ng community. Opo, sir. Kaya yun ang ito na ang pinaka niya, wala nang kalbo na makita mo na Kaya puro forested. Karamihan talaga fast growing namin dito yung alnos talaga. Mga 3 years talagang na siya. Saan ginagamit yung alnos? Yung alnos, pwede mong tamnan yung kagaya nito, shiitake. Shiitake rin. Tapos yung dahon niya, pwede mong gawin ng organic fertilizer, i-compose mo yan. Kasi, ito yung nitrogen. Nitrogenous tree ang alnos. Kaya pag yung alnos ang kahoy, tapos tamnan mo sa ilalim ng Arabica coffee, maganda. Compatible sila. Shade na niya, fertilizer pa niya. Kaya hindi ka na kahit huwag ka nang maglagay ng fertilizer, organic talaga yung Arabica coffee. Wow. Kaya lahat yan, mga concept, for example, from Imugan, yan talaga. Alnos, and then yung shade, niya, coffee. Ayan. Kaya maano rin talaga, very fertile yung ng alnos. Kaya siya na ang medyo malawak ng at saka marami ng species marami ng bilang ng alnos. Kasi siya yung madaling mabuhay, sir. Dr. Joy, Pastor Dudes, yes, sir. And Sir Dom, Pastor, Doktora, ano po ang pwedeng message natin sa viewers natin? Nakita nila yung effort ninyo, conservation, 'di ba? Yung mga native trees, yung orchids, sir. Itong Cafe de Almasiga po is hindi lang pwedeng puntahan para doon sa gustong magkape. Kung hindi, kung gusto ninyo ng magandang tanawin, pwede ko kayong pumunta dito. At kung gusto ninyong makita yung mga hindi na nakikita masyadong mga halaman, pwede po kayong pumunta dito para makita ninyo. At soon ay magkakaroon po tayo ng conservation training dito with the help of Sir Dom. At sana itong sinimulan po namin na programa or advocacy ay maging gabay din para lahat po tayo ay matuto at maging mapagmahal sa ating environment. Kasi alam po natin na ang dami ng mga endangered. Dito pa lang sa sa place po namin, ilan na po yung mga endangered na nandito na inaalagaan po namin. So sa pamamagitan po ng tissue culture, we hope na maparami po 'yon para yung mga next generation makita pa itong mga mga trees or mga orchids na ito. At sana ay magpatuloy itong advocacy namin na ito. Pastor. Yeah, actually ito pong Cafe de Almasiga ay
sadyang preserve po namin, it is because one of the reason noong dineploy po ng Panginoon ang tao, it was in the Garden of Eden. At doon nagsimula ang buhay ng tao, ang kabihasnan, at lahat-lahat ng mga creation ng Panginoon, doon ipinamalas ng Diyos na nung sinabi ng Diyos sa tao, have dominion over all my creation. Ibig po sabihin yan, man was mandated to be stewards of all the blessings, yung mga lahat-lahat ng create ng Panginoon, the nature itself. Yan po. So yun po yung isa sa mga advocacy namin. Noong na-discover po namin itong lugar, nakita po namin ng beauty of God's creation. That's why we did our best to preserve the place. At hindi lang po yan. Lugar na kung saan ma-appreciate po ng mga tao kung ano po yung nilalang ng Diyos. At hindi lang yan, yung mga hindi na, kagaya ng sinabi ni Doktora kanina, yung mga bagay-bagay na hindi na nakikita sa mga lugar, sa mga syudad. Dito po sa Cafe de Almasiga, nandito po yung mga creation ng Panginoon na hindi na nakikita. Yan po. So, thank you so much po for the privilege, Sir Buddy. Yes, sir. Salamat at dumating ka sa aming lugar, hoping na mas lalong tangkilikin ng mga tao ang lugar ng Cafe de Almasiga. Yes. Opo. Sir Dom. Inaaniyahan namin kayo, no, sa mga future trainings namin. Magpo-post kami ng mga training namin, no, mga succeeding trainings schedules, either it's private training or free training coming from the government funds, and together with collaboration, open po kami dyan, tsaka sa mga partnerships po, para dito, either sa conservation, for the business or livelihood ng mga individuals, especially po sa mga IP natin, no, lalo na sa mga gantong lugar, pati na rin po sa mga gustong mag-propagate ng kanilang mga halaman na mga medyo may kamahalan or for collections item po. So, kontakin nyo lang po kami. Mabilis lang din po kami ma-reach out. Lalong-lalo na po dun sa Rio Tutars Institute of Science, Arts and Trades na FPH po. Ayan. Doktora, Pastor, i-invite nyo naman yung ating mga viewers na pumasyal at i-experience ang Cafe Almasiga. Yes. Okay, inaanyayahan po namin kayo na pasyalan ang Cafe de Almasiga at Rio Tutars dito po sa Maliko, Santa Fe, San Nicolas, Pangasinan, Nueva Vizcaya, kasi nandito po kami sa gitna. At dito po ay matitikman po ninyo yung kape na dito na rin po na-harvest kasi pinapractice po namin yung from farm to cup. To cup. So, yun po yung kape na pinagmamalaki po ng Cafe de Almasiga. At the same time po, nakita nyo naman po kanina yung mga food na pwedeng i-order dito na specialty po ng Cafe de Almasiga na sinurse out ang mga ingredients dito mismo. Dito po mismo sa community. Opo, kasi may mga ube pizza and yung kiniling po na na specialty ng eyepiece po dito. Binigyan ng twist ng aming Chef Chris. Kaya matitikman po ninyo kung ano talaga yung lasa. Kadami po ng places na napuntahan ko, nag-stand out din ang Cafe Almasiga sa mismong dito sa lugar at yung mismong community. Talagang napakaganda. Yes, sir. Ito na po yung pizza dito sa Cafe Almasiga na again, ang ingredients ay from the community. Yes po. First of its kind po ang pizza na to dahil nga Fortis ube pizza. Ube, kaya purple. Yes. So, sariling gawa po natin yung dough, including yung ube halaya. Kaya that makes very unique na feature ng ating pizza. I think hindi pa ako tikim o nakakakita ng iba pang ube pizza. First time ko rin makakita ng pizza na ube. Sir, try natin. Yes po, tingnan try natin. po ninyo. Pwede ko hawakan. Yes po, pwede niyong hawakan. Lagay ko naman na sa aking pinggan. Yan. Ayan. I-food taste natin. So, kung mapapansin niyo po, yung dough ng pizza natin, very soft.
Yeah, at kapag nag-order ka ng pizza sa amin dito, in a short span of time, pwede namin ibigay agad-agad yung pizza. Masarap. Masarap. Ang mga friends po natin, Sir Dom, mga friends natin from LGU. So, kung sa mga manonood natin, hindi kasi nila naaamoy Pero dito, amoy na amoy natin yung ube niya. Bango. Ma'am, halika. Sentensyahan natin. Napakasarap. Promise. Yes po. Ube pizza, ube 4 cheese pizza po. Pakilala na po isa-isa. Ma'am, pangalan po. Ay, hello po. Ako po si Clariza Anuma. From Menro. Menro. LGU Santa Fe po. LGU Santa Fe. Ma'am. Gina po, from Menro din po. Ayan. Sir. Hello po, Jim from Magro, Santa Fe. Oo. Hello po, Angel from Menro. Ayan. Sige po. Game. Enjoy the ube pizza. Masarap. Ube 4 cheese pizza. 4 cheese. Yes Pizza. po. Pasok. Okay. Okay. Masarap, diba? Very soft ang dough. Lasang-lasa mo ang ube. At saka yung aroma niya, talagang ube siya. Kasi sariling gawa po natin lahat ng yan, ma'am. Yung ube halaya, yung ating, of course, personalized na dough yan. Dito lang yan sa Cafe de Almasica. Sir David, ibig sabihin, maraming nagtatanim ng ube dito sa Maliko. Yes po. At yan po, dyan po tayo humugot ng isang inspirasyon kasi gusto rin nating matulungan ang ating mga farmers na kung anong produce dito sa Maliko, yun naman po ang ating materyales na ginagawa. So soon, marami pa po tayong ilalabas na mga klase ng pizza. Abangan po natin yan, including of course yung iba pa nating mga pasta. Kasi nag-o-offer na kami actually ng mga iba't ibang klase ng pasta pero ili-level up po natin sila. Soon, abangan po natin yung mga yon. Yung mga pasta, may mga twist. Yes po, may mga twist po siya. So alam naman natin kapag truffle pizza, originally from Italy. So including our ingredients, from Italy talaga siya. Pero ginawa natin siya ng version natin talaga. So kaya, yan. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.